It's 10 o'clock na. Ito na naman po tayo. Meron na naman tayong na-meet na bagong friendly. Si Raniel. Ayan. Hi, Raniel. Okay. Hi, everyone. Si Raniel ay isa pong teacher. Siyempre, kaya nga siya nakarating dito sa New Zealand bilang isang teacher. Raniel, pwede mo ba kaming bigyan ng idea kung kailan ka dumating sa New Zealand? Dumating ako sa New Zealand noong April 19. Okay. As an ECE teacher. So yun yung naging pathway ko para makapunta dito. And ngayong darating na January, siya po ay lilipat na sa intermediate school. Ayun, mahirap ba yung work sa ECE? I mean, sa ECE kasi 'di ba 3 rooms? Yes. Meron tayong baby's room or bambino. Meron tayong piccolo, and we have a skula, which is the preschooler. So, nasang room ka? Nasa skula ako, sa preschooler. Okay. O tapos, anong age group yan? That is 3 to 5 years old. 3 to 5 years old. Yeah. Anong mga ginagawa doon sa 3 to 5 years old? So, sa 3 to 5 years old, very important doon yung routine activities ng mga bata. Routine. And especially kapag yung pag-maintain ng kanilang pagiging active sa school, kailangan mabigyan mo sila ng activities na kukuha ng kanilang mga attention. So, maiiwasan yung mga accidents sa room. Ay, okay. So, yun yung mga dapat na iwasan? Yeah. Accidents. And also, we should take care of the kids. Anong grade ang hawak mo sa Pilipinas? Nung nasa Pilipinas ako, grade 3 ako. Grade 3? Yeah, grade 3 pupils. Okay. Tapos, ito, first time mo, yung batang age, yung mababa? Hindi naman. Hindi kasi din. nag-volunteer teacher ako sa kindergarten before ako ma-hire sa before ako maging permanent teacher. Ilang years ka ng teacher sa Pilipinas? So, 6 years akong grade 3 teacher sa Pilipinas. 6 years. Pero kasama na ba yung, anong tawag doon? Yung volunteer? Hindi. Hindi. 2 months lang ako nag-volunteer nun before ako ma-hire. From where ka? Sa Same Philippines? Sa Sariaya, Quezon. Sa Quezon. Hello po. Hello sa mga taga Quezon. Pag gusto niyo pong pumunta dito at sumunod kay Raniel. Raniel, gaano ka katagal sa ECE? Sa work mo? Sa ECE, naka 8 months ako. 8 months. Yeah. Pareho kami. 8 months lang. Tas 8 yan. months. Bakit? Ba't ka naman lumipat, Raniel? Grabe ka. Siyempre, kaya tayo pumunta sa New Zealand to get residency. And unluckily, hindi. Luckily, nakarating ako New Zealand, but yung aking current learning center is not giving me the median wage, which is, I need that. Ano for ibig sabihin, my sir, ng median residency. wage? So, kailangan mong makuha yung ganitong wage para makapag-accumulate ka ng teaching experiences sa New Zealand, which is kailangan mo yun para makapag-apply ka ng residency. Okay, tama. Yeah, because ang gagawin ko sana ng pathway is skilled migrant. Kailangan ko lang ng 1 year experience, teaching experience, which is not counted dito sa aking current. Ayun. Kaya naisipan mong kailan ka nag-start mag-job hunting? Nag-job hunting ako nitong late November na. Okay. So, nung November lang? Yes, nung November lang. Madami ka bang pinasahang school? Madami akong pinasahan, madami akong na-receive na unfortunate. And ilan lang yung nagbigay sa akin ng pagkakataon na ma-interview. I think 3 lang. Thinking na nandito ka na sa New Zealand yan. 3 lang. Para sa'yo ba, yung ibang teachers na aspiring, like us, diba? Tayo, when we were in the Philippines, parang we were trying to go or, alam mo yun, pangarap din natin mag-abroad. Yes. So ikaw, what made you think na, it's time for me to go and leave DepEd? Parang ganon. May ganon ka bang moments na, sige nga, magta-try na lang din ako? Oo naman, marami. Kasi before talaga, gusto ko talaga magturo sa ibang bansa. That is my goal dati. Okay. Pangarap ko yun before ma-hire ako sa DepEd. Kasi yun yung plano ko sana kung hindi ako na-hire nung pagka-graduate ko. Pagkakuha ko ng license, so nag-try ako apply agad sa DepEd, and luckily nakapasok ako kasi okay. Very good yun. Yung aking mga credentials din. Ano yan? Kailan yan? 2020? Gumraduate ako 2017, nag-take ng ELET 2017, na-hire ako 2018 June. Okay. 2018 naman kasi ako naman, parang naka 5 years na ako sa DepEd, lumayas na. Yung, paano yung ibang teachers na, kasi yung iba, di ba, nag-doubt sila na pumunta dito. Katulad nito. Nag-doubt yan si ma'am. Di ba? Yeah. Anong ma-advise mo? Yung totoo. Kasi you've been there din.
Tama ba? Yes. Sa ngayon, ma-advise ko na totoo yung sinasabi nila na mataas ang cost living dito, pero sasabihin ko sa inyo, afford nyo lahat. Pagpadala ka sa Pinas, makabayad ko ng utang mo, and may enjoy mo yung kagandahan ng New Zealand dito. And sobrang daming opportunity sa'yo dito kapag ka naging resident ka. Hindi ba nakaka-guilty na minsan, alam mo yan, gagastos ka ng ganitong amount? Hindi, Or kasi hindi ka investment mo yun para sa sarili mo. Okay. Kasi yung experience na makukuha natin sa New Zealand, yung mga mamimit natin na different na tao, at saka yung culture na makukuha natin, sobrang worth it nun, nagastusan. Pero di ba sabi mo nga, yung sa experience mo sa 3 to 5 years old, or 3.5 ba? Or talagang 3? Okay, sa 3 to 5. Mahirap ba yun kung i-compare mo sa Pilipinas? Lesson planning, anong gagawin mo activities, nahirapan ka ba doon? Kasi ako, babies ang hawak ko. So sa akin, sobrang big deal na, ay, ang hirap naman mag-babies. Yung sa'yo kasi, ibang experience naman yun. O paano yun? As in, sobrang saya ko nung napapunta ako sa preschooler kasi ibang-iba, na-overwhelm talaga ako nung unang pasok ko dito sa work center, na to. sa work Kasi? Na to. Kasi, as in, wala kang masyadong paperworks. As in, isang papel lang, one typewriting lang yung ginagawa ko per week. Ano yung one per week na yun? Yun yung lesson planning? Yeah, yun yung weekly planner namin. Okay. So, which is nakasulat lang doon yung isang activity mo, kada araw. Kung anong gagawin mo sa inside, outside activity, yung mga ganun. Okay. Ganun lang kadali. As in, hassle-free, stress-free. Paano naman yung ano, di ba, meron kang 1 year na teacher registration. O, paano naman yun? May tingin mo ba makakount yun? Hindi din kasi yung sa school namin, sa aking bagong school, alam ko mag-i-start ako sa simula. Ay, okay. Yeah. Back to zero. Pero 1 year lang. Pero tama? 1 year lang, yes. Oo, 1 year lang. Tapos may mga may mga i-complete ka lang na documents and everything. And sobrang willing sila na i-help ako para sa full registration ko dito. Oh, 'di ba? Kaya nagigilty ka ba kasi lilipat ka kaagad? Hindi naman kasi I think naibigay ko naman yung 200% mo, tama? Kaya yung lahat ng kakayahan ko dun sa ECE ko sa center ko ngayon. Na talagang binigay mo yung best mo. Yeah. So, parang walang guilt feeling na, ay, lilipat ako. Kasi sa ating mga Pilipino, ang laging iniisip is yung guilty, yung siya kasi nag-utang na loob. Dito kasi, parang, alam mo, yung mga tao, they will be happy for you. Yes. Kasi, we're proud of you kasi you're going to a new place na you learn more things. And, yun yung nangyari sa'yo. Yeah. So, ang hawakan mo naman is intermediate. Yes, grade 7. Grade 7. Nahirapan ka ba ng job hunting? Yun na lang muna pala. Sa job hunting, sabihin natin na medyo mahirap, pero worth it kasi plano ko naman talaga magturo talaga sa totoong classroom. Totoo. Like, so peking classroom ito. Sige. Kasi sa ECE, madami kayong teachers na nandun, madami kayong magpa-facilitate sa bata, which is magbibigay ka lang ng activity and susundin yung routine. Unlike sa real classroom setup na ikaw yung teacher, ikaw yung magtuturo, magbibigay ka ng activity, and hawak mo yung mga estudyante mo. Ay, okay. That's why. So about sa job hunting naman, sabihin kong madali na mahirap. Okay, kasi explain. Mahirap kasi mahirap ka makakuha ng slot for interview. For me. Oo, ako din naman. Nahirapan ako doon kasi sa lahat ng pinasahan ko, I think 3 lang yung nagbigay sa akin ng pagkakataon na ma-interview ako. Pero madali kasi yung interview nila is halos pare-pareho lang yung type format? Of questions. Ay, okay. Like how? Paano yung mga typical na? Simula lagi sa tell me about yourself. Okay. And bakit ka nag-apply sa school na to? Ano yung idea mo sa school na to? Nag-research ka ba about the schools na in-apply? Siyempre nag-research ako kapag nung nag-reply sila sa akin about na meron akong schedule for interview. So nag-research ako about the school kasi para malaman nila at makita nila na eager talaga ako na maging part ng kanilang school. Tama. Sobrang laking investment, sobrang laking points para sa kanila na alam mo yung about sa kanilang paaralan. Ay, okay. Ano yan? Yung pag sinabi mong about sa school nila, yun ba yung mga vision, mission, goals? Ganyan? Or ilang estudyante, ilang tao yung kasama yun, ma'am. Lahat yun inala mo? Alamin mo kung ilang percentage yung Pacific. So, when you, ito na po may mga commercial. Ayan, 1, 2, 3, 4 na commercial po. Kasi naiinip na sila. Pero wala po tayong pakialam. Yeah. Teka lang, sir, paano yun? Para sa'yo ba?
nung in-interview ka, gaano katagal yung interview time? Depende ma'am sa dami ng follow-up questions sa'yo. Paano follow-up questions sa intriga ako talaga? Kasi diba? kapag ka ma'am nag-i-interview, kitang-kita nila, makikita naman nila kapag you have the idea on teaching this or on having this job or this position. So, mas kapag ka matagal yung interview sa'yo, feeling ko yun yung plus points na gustong-gusto ka nilang makilala lalo. Ay, kung matagal yung interview time, feeling mo ganon? Yes. Ay, okay. Kasi yun yung nangyari sa akin. Paano nangyari sa'yo? Kasi sa mga first interview ko, feeling ko, sobrang dali lang ng interview ko. Yung dapat 30 minutes, naging 15 minutes lang yung nanganak ng dalawa. Pero itong huli, via Zoom pa to Hindi ka pumunta? Yeah, nag-insist ako na pumunta ako sa kanilang school pero sabi nila? Since last days na daw nila sa school na yun. Oo. Kasi magkakaroon na ng break. Ay, oo, kasi Christmas break na. Kaya, tsaka alam nila na nasa Hamilton ako. Kung kaya pinursyo nila na via Zoom na lang para hindi daw ako mahirapan din. Ay, ang bait nila. Yeah, so, nung nag-Zoom meeting kayo, sino ang kasama sa interview? Nandun yung principal, deputy principal, at saka yung kanilang associates, I think. Tatlo. So, tatlo sila. So, parang panel na rin to, no? Yes, parang panel talaga, ma'am. Tapos, lahat sila nagtanong ba sa'yo? Lahat po. Lahat sila merong follow-up questions. Like, paanong follow-up questions? So, halimbawa, tell me something about yourself. Yeah. Halimbawa, sinabi ko po na I am coordinator of this. Ganyan. I'm mathematics and English coordinator of the Philippines. Follow-up nila, what are the activities o bakit ka naging coordinator? Ano yung naging points mo, bakit ka piniling gano'n. Ay, may gano'n. Yeah. Mga ilang tanong yan? So, sa interview, yung main question nila is 8 only. Okay, 8 lang. 8. Which are? Dumadami lang yun, depende sa follow-up questions sila. Una, tell me about yourself. Sir, so tell me about yourself. Nag-ano ka ba na I'm a graduate of ganito or hindi? Siyempre, kailangan mo pakilala mo yung sarili mo na may ganito kang degree. Meron kang natapos, meron kang mga skills na hinahanap nila para sa position na yun. At saka, pinaka-importante, yung masabi mo sa kanila yung work experience mo. Ay, okay. Yun yung shinare mo. Yeah. Na which is 6 years and everything. Yeah. Pangalawang tanong, bakit dito sa school na to ka nag-apply? Ano yung idea mo sa school namin? Tapos yan na yung, na-insert mo na yung lahat ng research mo, tama? Yeah. Tapos yung pangatlo? Ang pangatlo is, how will you handle yung mga bata? Sa tingin mo ba mahalaga yun? Siyempre naman. Yung tanong, paano mo sinagot yan? So sabi ko, at the first day of the school year, so ang unang ginagawa ko palagi, especially nung nasa Pilipinas pa ako, is setting up the rules. Yes. So yung rules dapat is in line with the school's policy. Galing! And also dapat pang pageant. Charot. Dapat included yung bata. Sila yung magsiset ng rules pero i-guide mo sila na dapat alayin yung kanilang isa-set na rules sa school policies. Yun ba, sir, ay iba sa ibang interviews na ginawa mo? Halos pare-pareho, ma'am. Na ganun din yung mga sagot mo. Yun nga lang, depende. Sabi mo kasi humaba ng humaba eh. Yeah, kasi diba? na-intriga sila sa kung paano ako sumagot sa kanila. O tapos, yun na, yung setting rules kasi very good yun. Yeah. Kung ako din naman yung mag-interview sa'yo. Routine activities. Yeah. So, may iba pa ba? Ano pang mabibigay mong tips? May tips ka pa ba sa mga applicants na offshore? Wala pa sa New Zealand. Sa mga offshores, dire-diretso lang tayo sa pag-a-apply. Pasa lang tayo ng pasa kasi may plano si God para sa atin. Kasi hindi ka makakatapos ng NCQA, hindi ka makakapasa ng PTE, at hindi ka magbibigyan sa teaching certificate kung walang plano sa iyo si Lord na makapunta dito sa New Zealand. Kaya wag po kayong mawawala ng pag-asa. Di ba sir, madaming rejections? Madami, sobrang dami ko na-receive na rejections. Di ba yung God's rejections are yung may ganun ko sabihin yung rejections are God's redirection. Yes, redirection only. Oo, redirection. May ano ba yun? Ang pangit ko magsabi. Nakalimutan ko din. Ako din, nakalimutan ko. May ganun, di ba? Oo, may parang, those rejections are God's redirection. Kumbaga, meron, katulad ng sabi ni Sir Raniel, God has plans. Share ko lang pati. Alam mo, sa dami ng in-applyan din ng kasama ko. Oo. At saka sa dami ng in-applyan ko, and different schools yun, hindi namin alam. Biruin mo doon sa lahat ng yun na in-applyan namin.
may isang school na tumanggap sa akin at tumanggap din sa kanya, and take note, it's the same school. Oh, 'di ba? At hindi pa sila nag-usap noon Yeah, na wala. oh, tara mag-apply tayo dito. Walang ganoon kasi dito parang kanya-kanya kasi nga syempre ang hirap mamili ng school na gusto, kung kahit na gusto niyo magkakasama sana, hindi pwedeng magkakasama. Yeah. 'Di ba? Parang hindi ka pwedeng maging choosy. Tapos only to find out, same school pa rin pala sila kahit na hindi sila nag-usap-usap na, oh, dito tayo mag-apply. At naghanap lang sila sa Education Gazette. Yes, thank you Education Gazette. Kahit Salamat ako, doon ko din nahanap yung work ko. And for that, that's all we could share. Bye mga kachar, mga kachar. Sir Raniel here. Thank you for sharing. Thank you, ma'am. Bye.